topic natin for today. Think before you click. Like, iniisip mo pa ba yung pinopost mo kung tama ka o may tatamaan ka ba? So, lahat tayo ay nasa digital age, nasa internet. So, lahat ng mga gagawin mo, alam ng mga makakakita. At kung wala pa mang nakakakita, panahon na lang ang magpapakita. Ngayon, ang tanong ko, do we even have a thought process pag ginagawa natin yung pagpo-post natin sa social media? At dumadaan pa ba sa sentido común natin kung yung mga pinopost natin, naiisip ba kung magbabackfire ba sa atin to in the future or hindi? Kaya ito yung napili kong pag-usapan ngayon kasi ako din, isa din ako sa kailangang ini-implore to sa akin kung ano-ano kasi pinagpo-post ko sa internet. Tulad na tong video na to, nagsisiba ako na pinost ko yan. At ito yung napili ko pag-usapan kasi samot-saring suwestyon na po ang nababasa natin sa internet na hindi na rin po natin alam yung sarili nating opinion. At may mga opinion tayo na sinashare sa internet na maaaring makagulo sa isipin ng mga tao sa internet. Minsan hindi natin alam na umaambag na rin pala tayo sa usapin o umaambag na rin pala tayo sa topic na nababasa natin sa internet. So paano yun? Kasi nag-share tayo ng post sa Facebook, nag-share tayo ng mga opinion online, and lalo na sinashare natin yung mga memes para sa konting halakhakan natin. Yes, no harm, no foul naman kasi nag-share ka lang naman ng post sa internet Pero naisip pa natin kung meron ditong masasaktan o maapektuhan. Okay, Google. What the? Yes, no harm, no foul naman pag mag-share tayo ng mga post natin sa social media pero hindi natin alam at wala tayong idea kung sino maapektuhan at sino masasaktan. Kasi sigurado ako dito, pag may nakabasa nito sa internet, may probability na ma-out of context to, and kung sino yung bumasa nun, mapipikon. O kung sino man yung mababa yung reading comprehension sa ibang tao, mag-iiba na yung meaning nito. Now, kasalanan pa ba natin kung ano yung magiging reaction nila sa post natin? Oo at hindi. Oo kasi tayo yung nag-post Malay ba natin kung ano talaga yung purpose natin, kung bakit natin pinost yun, nangaasar ba tayo or just to give information? At the same time, hindi. Kasi hindi naman natin hawak yung emosyon nila We are just here para buyuin mo sila kung gusto mo silang asarin or to provoke them, para gumamit ng kanilang critical thinking kung meron man sila nun. Kung iisipin mo, dapat responsible pa rin tayo sa mga pinagpo-post din natin Mapapicture man yan, mapapost, mapa-opinion, mapa-comment. Saka tandaan mo, meron tayong internet footprint na kapag na-post mo yan sa internet, may bakas ka nang naiwan. And may posibilidad na forever na yan nasa internet at wala ka nang magagawa dun. May bakas ka na naiwan and may posibilidad na forever nang nasa internet yan. At kahit sabihin na natin na na-delete mo na yan, for sure may nakakita na yan and forever nang naka-ingrain sa utak nila yan. At tulad ng sabi ni John Lloyd, ingat at lagi ko ding sasabihin na nasa huli ang pagsisisi. Alam nyo, para mas clear, bigyan ko kayo ng example. Una, si Razzie Binks, di ba? Ano nangyari? Ayan ang nangyari. So regarding sa post niya, even though he regretted it already, and wala huli na ang lahat. And he also made an apology sa kanyang story na it doesn't sit right with him. And a lot of internet lurkers na can't sit alone in their room did a lot of memes out of that. Now, sabihin na natin wala na yung post pero ang dami nang nakapagresibo and it will be forever in the heads of the people na nakakita nun. And it will leave an internet footprint na miski ako hindi ko alam paano tanggalin pag may ganun man. And good thing about it, alam naman ni Raymond kung paano akuhin yung nagawa niya. He takes accountability and responsibility sa ginawa niya. So he made an apology and he's so self-aware na ganito pa nga yung ginawa niya Which is commendable kasi alam mo na sorry siya sa ginawa niya at makikita mo na he's changing for the better. Now ako, kasi gusto ko din umambag, video ko naman din to, isa sa pinaka-pinagsisisihan ko way back noong December 25, 2014. Itong gwapong to. Ayan na. Everyone sa loob ng room nagkakasiyahan, nagkaroon kami ng family gathering and all that. And itong mokong na to, ang ginawa, binuksan niya yung Facebook sa kanyang tablet at sinubukang i-stalk yung crush niya. Sinulat ko yung full name sa search bar, tapos pinindot ko, and lo and behold, hindi pala sa search bar, sa status ko po pala na ilagay. So, na-status ko yung pangalan ng crush ko for 14 minutes. And bakit for 14 minutes? Nawala ng internet nung i-delete ko na. Hindi na nga lang napakalupit nung ginawa ko na hindi ko na siya na-delete. Nasa ere pa siya for like 14 minutes. Alam mo, gusto kong magpakain, gusto kong lamunin ng lupa that time. Yun yung nararamdaman ko. So, wala akong kamalay-malay. Parang 13 minutes akong nasa rotation ng gusto kong kainin ng lupa at saka i-accept na may kasyungaan akong ginawa that time and magpakain ulit sa lupa. Pagdating nung
nung time na bumalik na ulit yung internet, doon ko na na-delete yung post. Pero pupusta ako 20 kasama kidney ko na may mga nakakita na nun. At may mga tao na napagpiestahan na kung ano yung nakita nila sa internet within those 14 minutes na walang internet. Nasana na-delete ko! At wala na tayong magagawa doon. Forever nang naka-ingrain sa utak nila na may isang Josh Pint na susunga-sunga noong Pasko noong December 25, 2014 na akala niya, ini-stalk niya yung crush niya. Na akala niya, nalagay niya yung pangalan sa search bar, nalagay niya pala sa status at na-post niya. Napakagaling mo, wag mo nang uulitin yun kasi pag ginawa mo, ewan ko na lang. So yung lesson pala dito, hindi na about think before you post think before you stalk. No, Josh? No? Makakakita tayo ng napakadaming videos, no? Other posts na hindi na matatanggal forever nang nasa internet, parang basura sa dagat. Ito yung mga videos na nagte-trending. Alam mo yung either napahiya yung tao, napahiya yung binibidyohan, o napahiya yung nagbibidyo. Either mga nagro-road rage, mga caught red-handed sa ginagawa nilang kalokohan, at kahit ano pang mga video na nasa kategory ng pasikatin natin to, tier. Mula kay Tatay Batusay, asan yung lisensya mo? Mula kay Kuyak, ang dumi-dumi mo! Kay pangalawang beses na yan, Ate Pasko naman at kung kanino pa man. Basta nakita sa internet yan, pasensyahan at wala na kasing tanggalan. Sabihin na natin na na-delete mo sa Facebook, pinadelete mo sa page na to, pero pupusta ako 20 kasama ulit yung right kidney ko naman na may isang taong meron ng kopya niyan at pwede niyang i-upload anytime soon. Kaya ako din, sasabihin ko din sa inyo, ingat-ingat tayo sa mga pinag-share natin online. Lalo na sa mga pribadong impormasyon na pino-forward na lang natin sa mga messaging apps. Basta sa internet na siwalat, mabilis yan kumalat. At kung mag-share man tayo ng kahit ano sa internet, alamin muna natin yung konteksto bago natin ibahagi ito. Kasi baka mamaya maling tao yung pagpiestahan. Tulad nito ni Amalayer. Natatanda mo pa ba siya? Or, I don't know, naabutan mo ba siya? Siya yung naguramentadong babae sa LRT. Pinagsisigawan at pinahiya niya yung guard na nakasalamuhan niya. At syempre, hindi pa uso yung cancel culture ng mga panahon na yun Pero alam natin na kapag may kumulit sa internet, talagang dadagsaan niya ng mga netizens nating malulupit. As usual, samot-saring bash, samot-saring hate, messages, and even death threats ang nakuha niya after that video. And it looks like that everyone has done a great job, di ba? Kasi, deserve. Paano kung malaman nyo na ang tunay na context nun, yung guard naman talaga yung nag-inaso at nag-ugali at nasaktuhan lamang na nagalit na si Amalayer girl, siya yung nabidyohan at siya yung pinagpiestahan ng netizen kasi siya yung nakikitang nagagalit dun and siya yung nagmukhang walang modo. And syempre, di natin alam yun kasi we're reacting to what we currently see in the video and we're jumping to conclusions na agad kasi yun lang yung napapanood natin Wala na tayong ibang context. Yung context natin is the video itself. We always jump to conclusions and I'm not accepted to that. So hindi naman natin masisisi si nag-post dahil yun yung naabutan niya. Well, yun yung bibidyohan niya. I mean, tama naman, due diligence naman din natin na mag-call out sa internet at pasikatin kung sino man yung nag-uugali sa internet. Pero I do guess na importante pa rin that we take the context in. With that happening, talo talaga ang tunay na victim sa nangyari. And regardless kung gaano man kadami yung backlash na nakuha ni Amalayer girl doon, gladly enough she's doing great right now. She accepted Christ, kaliwat kanan yung guesting niya mula sa 700 Club Asia hanggang sa TED Talk. She shared her experiences, she shared what she have learned, and she's sharing the word of God, which is good and great. Ngayon, kung tatanungin niyo yung opinion ko, may mga bagay na dapat na hindi na dinadala sa internet. And may mga bagay na it's better left unsaid or hindi na i-post. And kung ganun yung mangyayari, Philippine internet will be a good place. Pero hindi talaga mangyayari yun. Kasi ngayon pa sa panahon natin na kung ano pa yung mas nakakagalit, yun pa yung nagte-trending at ayun pa yung sumisikat. Wala nang context. Post ka na lang ng post para mag-trending at sumikat. I guess it is what it is, pero naniniwala pa rin naman ako sa punto na to na maraming pa rin tao sa internet ang gumagamit ng sentido común at tinitimbang yung mga bagay-bagay bago nila i-post, bago nila mag-react, at bago ako mag-comment sa mga nakikita ko sa internet. Importante pa rin naman kasi yun. Saka ingat-ingat din tayo sa mga pinagko-comment din natin. Tanda mo yung nag-comment kay TPC na bang-bang, medyo delikado ka nung kaibigan kasi that's great threat right there. Ginamitan mo ba ng pag-iisip? Benefit of the doubt. That's a witty comment. At least for him. Pero hindi natin naisip na, oh, damn, that's dangerous, isn't it? Ano pa ba ang tamang gawin kundi ipablatter kasi malay ba natin kung totohanin yon or hindi. And buhay na yung pinag-uusapan dun, so hindi lang yung basta comment lang. Imagine mo, ako na-death threat na rin ako dahil to the most ridiculous reason of bakit daw ako nag-resign ngayon kung daw ako magpapakita sa Las Piñas kundi puputok daw yung ulo ko. Try me. Yun lang masabi ko, ingat tayo kasi sa mga ganong grounds, may mga bagay na okay pa i-post, pero may grounds din sana tayo. That being said, favorite verse ko pa rin yung everything is permissible but not everything is beneficial. Isipin mo na lang to, lahat pwede nating i-post pero hindi lahat ay magbe-benefit.
either ikaw o ako or sila, hindi lahat magbe-benefit. I mean, hindi naman kita pinagbabawalan mag-post. Mag-spam ka ng gusto mong i-comment dyan. Mag-spam ka ng mga gusto mong i-post. Ang sa akin lang, dapat mas maging responsable pa tayo sa mga ibabahagi natin sa internet. Kasi, let's make it a better place, diba? Ako nga na ayoko na ng kahit anong issue. Ang ginagawa ko na lang, sinashare ko na lang kung ano sa tingin ko yung nakakagaan and kung ano sa tingin ko yung makakatulong din sa tao. And that's just me and my 2 cents. Lagi mo lang din tatandaan na every action has its own consequences and every post has its own backlashes. Ang daming S nun ah. And post responsibly and meticulously. Para pag nagkamali tayo sa una, hindi ka na uulit at hindi ka na masabihan ng pangalawang beses na yan. So yun lang, I'm done yapping. Your call for greatness and this is Josh Pin. Ingat ka sa mga pinagpapost mo. Huwag kang gagaya sa akin na pinost ko yung pangalan ng crush ko dati. Bounce!